Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpapang po natin ang Panginoon. Sa lahat po ng ating bisita, welcome po sa lahat ng mga kapatiran. Alam po na pinagpala na tayo ng ating Panginoon ng kanyang presensya. Sa umagang ito, obviously, ang topic po natin is all about the shield of faith. Amen? Iba't ibang pananampalataya na maaaring yung narinig dito sa pulpito. Pananampalatayang tayong lipat ang mundo mula sa karagatan. Pananampalatayang walang kabuluhan kung walang kasamang gawa. Yun naman ang sabi niya Apostle James, faith without work is dead. Diba? So, kailangan po ng pagkilos. Kasi ang paniniwala ko po, lahat ng bagay ay nagginawa na ng ating Panginoon. Diba sabi ni Kristo, take heart. Dito sa ibabaw ng sanlibutan ay magdadanas kayo ng iba't ibang pagsubok, subalit lakasan nyo na ang inyong loob sapagkat napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Sabi ng Bible, Romans chapter 8, verse 37, and yet in all things, sabi doon, God work together for good to those who love Him. Trust tayo ng verse 37. Sabi niya, we are more than conqueror in Christ Jesus. Lahat po ng klase ng laban ng buhay ay tinapos na ng ating Panginoon dun sa cross sa Kalbaryo. Amen po ba? So, hindi na po tayo dapat magtaka. Yan, praise God. Okay na. Hindi na po tayo dapat magtaka na kung sa ating pamumuhay ay kahit na ginawa na natin yung the best that we can do for other people, that the best that we can do in the ministry, eh meron pa rin pong mga taong hindi pa rin satisfied sa ating mga ginagawa. Meron pa rin pong tao, minsan nga ang malupit, kung malungkot, kamag-anak o mahal pa sa buhay. Sabi po ng iba, may isang kasama po ako ng pastor, taga dito sa Cainta. Pumunta po ng munisipyo ng Marikina. Kukuha po siya ng business permit. Tinanong po siya doon po sa treasury office, ano pong trabaho niyo? Sabi nung kakilala kong pastor, sabi niya, ay, nagpapastor po ako. Ay, wala po pala kayong trabaho. Wala po pala kayong trabaho. Sabi nung pastor, ano? Hindi mo ba alam ang trabaho namin? Hindi lang 24 oras. Hindi mo ba alam na kaming mga pastors, sabi pastors man po sa mga pastor. Sabi, hindi mo ba alam na kaming mga pastor, kahit natutulog na, pag may tumawag, may mag-chat, pastor, may problema po kaming mag-asawa, pwede ba pakipuntahan mo kami dito? Pastor, maghihiwalay na po kami kahit madaling araw, pwede puntahan niyo muna kami dito. Hindi niyo ba alam ang trabaho ng mga pastor ay mag-ayos ng problema ng mga tao? Minsan tinatawag pag may sakit, pag may problema sa mga decision making, kung magdinegosyo, tatawagin ng pastor. Di po ba? Kung may mga bagay na hindi alam, kulang na lang gawing manghuhula yung pastor. Lahat ng bagay, idinudulog sa pastor. Mga kapatid, hindi lahat ng ministry ay sa pastor lang. Amen po ba? Katulad po ng sinabi ko kanina, lahat po ng laban, tinapos na ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kailangan na lang po natin magpatuloy. At sa ating pong pagpapatuloy, may mga pagsubok, trials, difficulties, testing of faith, na kailangan po natin pagtagumpayan. Ang mga Kristiyano po ay dapat pagdaanan yung mga bagay na nais ng Diyos na pagdaanan po natin upang makita ng Panginoon ang ating mga dedigasyon. Sabi po dyan sa ating introduction, yan, sabi dyan, yan na ba yun? Medyo yan. Sabi dyan, the path of faith is one of sorrow, may typographical error, I think. Sorrow and joy, tears and smiles, trials and victories, conflicts and triumphs, suffering and healing comfort. Yet, sabi po ng Bible in verse 37, Romans chapter 8, in all these things we are more than conquerors through Christ who
loved us, who gave us strength and power. The main point of our text, pakihinaan ng konti yung ating echo. Sabi dito, the main point of our text in Ephesians chapter 6, verse 10 to 17, is God takes the devil seriously. I think you remember the conversation of Jesus Christ and Satan in the book of Matthew chapter 4. Amen? Doon po natin unang pangalawang narinig yung hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. So, God takes the devil seriously and has to equip us to withstand the powerful enemy who regularly attacks us, to stand firm and live in its victory over spiritual warfare. So Apostle Paul called us to take up the full armor of God in the book of Ephesians without, ano daw? Without all 6 armor. Carlo, pakitayin nga dito. Si Carlo po kasi mahal na mahal po talaga. Pagpasok po dito siya na nagtinatawaran mo. Merong 6. Di ba ba? Armor na binigay sa atin ng Panginoon. Pangalawa. Pangatlo. Pang-apat. Pang-5. At pang-6, according to Ephesians chapter 6 verse 10 to 17. So kung titingnan po natin si Carlo, nahirapan ba siya na hawakan lahat? Marami po sa atin, katulad po ng testimony po ni Sister Lourdes, pag inaatake tayo at dinadaya tayo ng kaaway, hindi lang isa ang atake sa atin. Kaya kung wala tayo ng 6 na kaloob, o armor of God, o baluti na kaloob ng Diyos, pinigay na yun eh. All we have to do is to use it. So anong ginagawa ni Satanas? Dinadaya yung ating isipan upang hindi natin magawa ng tama. So bitbit natin lahat, pero hindi natin suot-suot. Hello? Parang alam mo yun, kasama ko yung mga foreigner nung Monday, mga galing ng Australia, 26 po sila na nandito sa Pilipinas. Ando sila sa Sagada ngayon. Sabi ko, look at the motorcycle rider. Yung helmet nandito sa siko. Tapos nakasinelas. Wala yung proper usage of every protection. Yung helmet, mas iniingatan niya pa yung siko niya kaysa sa ulo niya. Di po ba? Pero kung suot-suot natin ang full armor of God o yung baluti na kaloob ng Diyos, mas magiging magaan kung properly suot-suot po natin. At ang topic po natin ngayon ay shield of faith. Pakita ko po sa inyo kung ano po yung shield of faith. Kaya kong bitbitin na isang kamay. Amen po ba? Kasi madalas, kuha tayo ng mga bagay na kaloob sa atin ng Diyos, pero hindi naman natin nagagamit ng tama. Pero kung properly wearing all the armor of God, mas magiging magaan siya kung nagagamit mo ng tama. Kaya kong dalhin ng isang kamay, si Carlo kanina, 2 kamay, wala nang paglalagyan. Bakit? Minsan tira tayo ng tira eh. Ang dami ng pinangaral dito ng salita ng Diyos, iba't iba. Kapamaranan ang problema, hindi natin natatandaan kung para saan ba ang gamit ng bawat preaching na itinuturo sa atin ng Panginoon. So ang gagawin natin, sa umagang ito, ibigat pa may granada dito. Ilalagay lang po natin ang tama.
Kasi pag hindi natin ilagay ng tama, sa una kaya sa isang kamay yan eh. Pero pag mga isang oras mo nang dala-dala, mabigat na po yan. So tandaan po natin, kapag nagdadaan tayo sa iba't ibang pagsubok, mga pasanin sa buhay, tingnan po natin bakit ako nandito. Lagi ko pong sinasabi sa church po namin, ang Kristiyano, most of the time, we need to be tested for us to be trusted. Amen? We need to be tested for us to be trusted. Ang isang matibay na tabak ay magdadaan muna yan sa iba't ibang pagbabaga, pagkukurba, paghahasa, pagpapalong para siya maging matibay at matalas na isang tabak. Ngayon kung takot tayo ma-testing, hindi tayo mapagkakatiwalaan. Tandaan po natin, ang sabi ng salita ng Diyos, ang napagkatiwala ng maliit na bagay ay pagkakatiwala ng mas malaking bagay. So kung takot po tayo humakbang ng may pananampalataya, the shield of faith was given 2,000 years ago to those who believe in Christ. The problem, balikan po natin, Ephesians chapter 6 verse 10 to 17. Sabi dito, finally, last chapter po ng Ephesians, be strong in the Lord and His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme. Devil's scheme means pandaraya, panliling lang ng kaaway. So, tandaan po natin, ang laban po dito ay hindi physical, spiritual po ito. And then, the armor is spiritual, not physical. Why? Tuloy po natin. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Okay? So sabi niya, therefore, verse 13, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything to stand, sabi niya, stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrow of the evil one. Take the helmet of salvation, in which maybe next month, and the sword of the Spirit, which is the word of God. So meron pong 6. Idadagdag na po natin yung pang-7. Sabi doon, pray in the Spirit. Gusto ko lang pahapyawan ito. Marami pong hindi naniniwala. O naniniwala pero hindi pinapractice. Ano ba naman yan? Iba't ibang salita, hindi naman maintindihan. Sa demonyo yan. Sabi nung mga kasama ko minsan, sabi ko, ang hirap sa inyo, naniniwala ko sa kayo sa demonyo, pero hindi kayo naniniwala sa manifestation ng banal na espiritu. Naniniwala kayo sa demonyo, pero yung banal na espiritu, hindi, ay tapos na yan. Kailan natapos? Sabi ng Panginoon, babalik na ako sa Ama, ngunit hindi ko kayo iiwan na nag-iisa. Amen? Bibigay ko sa inyo ang banal na espiritu na mangunguna at magbibigay ng kapangyarihan. Magbibigay ng kalaman. Magbibigay ng kakayanan sa bawat isa sa inyo. Magbabantay sa inyo. Tingnan nyo sa Book of Acts. Ilan ang disipulo na dapat nandun sa upper room? Tell me, yung mga nag-discipleship dito, umattend ng discipleship. Alam niyo ba ang purpose ng discipleship? For you to grow in faith and your spiritual life. Kaya merong discipleship. Ilan ang dapat na nasa upper room na disciple? Dapat 500 sila, tama? Pero ilan lang ang nandun at nabaptize ng Holy Spirit? 120. Nasaan yung 380?
380, bakit ang nabaptize, ang nagsalita sa iba't ibang wika ay 120? Kasi, nagmamadali. Nagsialisa na sila. Pumunta na sa ministry, hindi nakapaghintay. Walang time para maghintay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sorry maybe halfly joke, sabi ko na iba, yun daw yung mga Baptist. Because they don't believe in the Holy Spirit. Kaya itong mga naghintay, sila yung mga Pentecostal. Yung 120. Kaya, pagdating ng Acts chapter 1, nabaptize sila, di ba? Sabi ni Kristo, hintayin niyo ang banal na Espiritu na baptize siya. Acts chapter 1, verse 8. And you will be my witnesses from Jerusalem, Judea, Samaria, and the uttermost part of the earth. Diba? Naging effective sila. Amen? Why? Because of the power of the Holy Spirit. Kaya sabi ko, iba't ibang pananampalataya na ang narinig natin dito sa pulpito. Maaring may masasabi kayo sa mensaheng maririnig nyo dito. It depends on your understanding and will come out the reaction. Tingnan natin kung saan patuloy yung pananampalataya meron tayo sa umaga. Manalangin po tayo. Makapangyarihang Diyos ng kalangitan, kayo po na laging tapat, magpakailan pa man. Kayo po ang Diyos na mapagmahal at dahil sa iyong grasya at biyaya, nakakalapit po kami sa trono ng iyong kagandahan loob. Kaya sa umagang ito, lumalapit po kami nang may pagkapakumbaba sa aming mga puso at kinikilala po namin lagi. Without you, we are nothing, Panginoon. Everything. You created everything according to your purpose. Panginoon, salamat sapagkat bahagi ng pagkakalikha niyo sa amin ay gumawa ng mabuti at makita sa amin ang wangis ng pagkakalikha sa amin. Wangis na nagmumula po sa iyo. Patayan niyo sa umagang ito, matagpuan niyo po kami na nagnanasa, na lumago sa pananampalataya at humahakbang sa aming pananampalataya. Na nakikita nyo na kahit na mahihirapan o nahihirapan kami, ay hindi kami tumitigil sapagkat alam namin ang landas na ibinigay nyo sa amin ay landas ng katwiran, kabanalan, landas ng pag-ibig. Bagamat may mga pagsubok, naniniwala po kami sa dulo ng landas ay naghihintay si Kristo Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Salamat sapagkat ang pangako mo ay totoo. Salamat sapagkat sinabi mo na hindi po kayo magkukulang. Tutuparin nyo ang mga ministeryong sinimulan nyo sa aming buhay. Sa umagang ito, again, we humble ourselves before you, acknowledging that we are nothing without you. We open our hearts, our mind. Please, let your Holy Spirit manifested today in this place. Mula po sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, mangusap po kayo sa amin individually sa paraang mauunawaan po namin. And we rebuke all the works of the enemies that would hinder in the name of Jesus sa iyong mga salita. Rini-rebuke po namin. And we openly inviting your Holy Spirit to sweep this place with your power, O God. Thank you, Father. We give you praise and we give you glory in Jesus' name. So, amen. So, Ephesians chapter 6, verse 10 to 17 is talking about the full armor of God. Meron na tayo, kaya tulad ng illustration natin kanino, kailangan lang ilagay natin sa ayos. Hindi pwedeng yung sapatos nakalagay sa ulo. Mahirapan po tayo. Minsan nakakatawa, pero maraming Kristiyano, ang tagal ng Kristiyano, kabadong-kabado pagdating sa paglilingkod. Bakit? Hindi alam kung saan dapat properly nakalagay yung bawat armor na ibinigay ng Panginoon. Amen po ba? Huwag sa liig yung sinturon. Delikado. Baka magkamali. So mga kapatid, the shield of faith. Question, how do we use? Paano natin gagamitin yung baluti ng pananampalataya o yung panangga ng pananampalataya? Alam naman natin, sa lumang tipan, wala pa naman masyadong bakal nun. Ang mga panangga po nila ay mga kahoy, pero binababat nila sa tubig upang paglipad ng mga nagliliyab na palaso, hindi masusunog yung kanilang mga protection. Amen po ba?
Pero hindi naman naging gano'n, nag-improve yung bawat bagay, naging bakal na hindi tinatagos, hindi nasusunog. Eh lahat naman nag-improve eh. Ewan ko na lang sa'yo kung hanggang ngayon hindi ka pa rin nag-improve. Hello, hindi ko po tinatawaran ang kakayanan natin. Ang sinasabi ko po dito, dapat mag-level up na tayo. Sabihin po natin, level up. So sabi dito, how do we use the shield of faith in our daily battle? We can use the shield of faith in our daily Christian battle by being, number one, connected with our God daily. Sabi natin, connected. When we talk about connected, ang problema po ng maraming Kristiyano, konektado lang kay Kristo pag araw ng linggo. Pagdating dito, kung mag-worship talagang lahat, talagang halos mapunit na yung... Pero pag nasa bahay, cellphone lagi ang hawak. Ilang oras ang ginugugol natin sa ating mga gadget, paulit-ulit na sinasabi, gadget will destroy your faith to God. You always, pag umiinit ang ulo natin, pagka wala tayong load. Kasi hindi tayo makakonect, hindi natin ma-search yung gusto natin i-search. Hindi natin matanggap yung tanong na gusto nating masagutan. Kailangan natin ng connection. Tapos umiinit ang ulo natin pag nawawala yung ating charger. Dito ko lang linagay. Sinong nakialam? Masyado tayong aware dun sa cellphone natin. Yung cellphone, katabi matulog. Paggising, hindi pa nagbumumog, hindi pa nananalangin, tinitingnan agad kung may message. Buti pa yung cellphone, laging may message. Yung Biblia na wala na ng message. Kaya maraming Kristiyano madalas defeated, weak. Why? Disconnected kay Lord. Tapos ang tingin, pupunta sa simbahan, atin ng prayer meeting, atin ng Bible study, atin ng Sunday service. To be connected. Why? Because connection is very important. Hindi magliliwanag yan kung walang connection yan dun sa switch. Amen po ba? Maraming Kristiyano, bibili po sana ako ng battery at maliit na ilaw, yung pagkakakapit ng connection, konti na lang. Kaya minsan, pag hinanginan, mamamatay. Pag napadpad uli ng hangin, yung maliit na wire na nakadikit, iilaw. Tapos pag nahangin na naman, mamamatay. Aandap-andap na buhay ng Kristiyano sapagkat kumukunik lang kay Lord pagka may gawain. Hello? Ang galing sa pulpito. Pag nag-worship talagang halos ayaw nang tumigil. Pero pag uwi sa bahay, walang connection. Bakit? Nasa church lang ba ang connection? Hello? Gusto natin ligtas tayo. Walang ibang magliligtas sa atin. Walang klase ng pananampalatayang magliligtas sa atin, magpoprotekta sa atin, kundi ang Diyos na tumawag sa atin, na nagsabi sa atin, hindi ko kayo iiwan, ni pababayaan man. Kaya pag ikaw ang lumalayo sa Diyos, lumalapit ka sa gawa ng kaaway. Amen po ba? Pag tumatanggi ka sa kalooban ng Diyos, lumalapit ka o inilalapit mo ang iyong sarili sa gawa ng kaaway. Huwag kang magtaka. Kung parang bakit ang hina-hina ng katawan ko? Bakit parang wala akong natatapos? Bakit parang puro simula? Bakit parang ang hirap ng buhay? May hirap po talaga ang buhay. Sigurado po ako doon. Pero naniniwala ako, yung hirap po, posibleng mapagtagumpayan pagka connected tayo kay Lord. Sapagkat si Lord lang ang mag-iingat at magpuprotekta sa atin. Amen po ba? Sabi dyan, no one and nothing in this world can protect us from the attacks of our enemies. No place, no system, no strategy can be effective to defeat the flaming arrows of the devil than being connected with God. Amen? Hallelujah! Walang iba kundi ang pagiging connected mo kay Lord. Bakit? Pag connected ka kay Lord, pakibawasan po yung echo. Pag connected ka kay Lord, dadalo yung kapangyarihan at yung hindi mo kaya magugulat ka.
nagagawa mo yung hindi mo kayang ipasa, napapasa mo yung kahinaan mo, nalalampasan mo kasi may power na dumadaloy sa'yo. Sabi natin, connected. Kaya pag pinanghihinaan ka na, kapatid, baka kailangan galaw-galawin yung pansaksak, baka hindi na connected, baka maluwag na, baka kailangan ayusin yung connection natin kay Lord. Gusto natin maging protected, be connected. Hello? If you want to be protected, be connected from the source of all power. He created everything from nothing to something. Why? Kasi gusto niyang patunayan sa atin, walang imposible sa Kanya. Amen? Pwede po natin palakpakan ng Panginoon. With God, all things are possible and nothing is impossible with Him. And when you are connected, you will be protected. Hallelujah. Yung hirap, alam ko, marami na po kayo pinagdaanan. Lahat po tayo, iba-iba yung hirap na pinagdaanan natin. Iba't ibang struggle, iba't ibang pagsubok. Pero hanggang ngayon, nandito pa rin tayo sapagkat naniniwala tayo na yung Diyos na tumawag sa atin ay makapangyarihang Diyos at hindi niya tayo pababayaan na nahihirapan. Kaya kahit maraming pagsubok, kahit maraming trials, bawi na lang tayo sa langit. Habang nandito tayo sa lupa, kasama yan para mapatibay, maging strong ang yung connections kay Lord. Kapatid, hindi pati yung salamin, matalsik na yun. Walang tibay na mga asahan. Ready lang talaga. Subok na matibay, subok na maturag. You cannot be an effective and productive Christian without being connected with God. Why? Because only God, through faith in Him, we will be saved. Sabi po ni David, Psalms 32 verse 7, You are my hiding place. You will protect me from trouble and surround me with song of deliverance. Hallelujah! And in John chapter 17 verse 5, Jesus said, My prayer is not that you take them out of the world, but that you protect them from evil. Ang ganda ng panalangin, Jesus. Ang panalangin ko, Ama, huwag niyo silang tanggalin sa mundo. Kundi, proteksyonan niyo sila. Ipagtanggol mo sila, Ama, sa gawa ng kaaway. So, the flaming arrow, alam niyo po yung Israel, pag tinignan niyo po sa mapa, yung buong mapang gano'n, pag tinignan niyo, ganito kalalapad yung mapang katabi. Pero ang Israel, gano'n lang po kaliit. Pero bakit hindi kayang sakupin? Bakit yung mga missiles ng kalaban sa ere pa lang sumasabog na, hindi na bumababa? Why? Because may Diyos na nangako sa kanila na ipagtatanggol sila. Ilang bansa na ang nakapalibot, nagkaisa sila para wasakin ang Israel, para sakupin ang mga Hebrew people. Pero walang nagagawa. Ngayon, 2 bansa na ang nagtulungan. Binubomba sila ng binubomba. 7 na nga. O, may nagawa ba? Wala. Why? Kasi, pag ang Diyos ang nangako sa iyo, niyakap mo at pinaniwalaan mo, yung mga imposible ay nagiging posible. Amen po ba? Malakpakan po natin ang Panginoon. So the only protection that we need from the flaming arrows of evil is the protection coming from God by being connected with Him. If you want to be protected, be always connected to God. The only place to be safe and to be protected is in the shelter of His wings. Sabi ni David sa Psalm 61, verse 1 at saka 4. Verse 1, verse 3, verse 4. Alam niyo po, si David bilang hari, nagkaroon ng pagre-rebelde yung kanyang anak. Si Absalom, nalala niyo? At dahil dito, yung hari na nakaupo sa kanyang trono, dahil mahal niya yung kanyang anak, sabi niya, walang papatay sa anak ko.
Tumakbo siya, nagtago siya. Tumira siya sa lugar ng mga kalaban. Kasama niya yung mga tapat, yung mga loyal na sundalo niya. Umiiyak siya. Nagtatago siya sa paghihimagsik ng kanyang anak dahil gusto siyang agawan bilang hari. Di po ba? Pero wala siyang ibang tinakbuhan. Walang kuweba. Walang solido, konkretong tanker o bunker na pwede magprotekta sa kanya. Silong siya sa presensya ng Panginoon. In the shelter, you remember the song of your wings, I will hide in thee. Hide in thee. Sabi niya, there is no other place that I would rather be in the shelter of your wings. I will hide, your loving kindness, I will feel your warm embrace. I will hear your voice and I will rejoice in the shelter of your wings. I-correct ko lang po, baka ma-misinterpret nyo kanina. Ang pagpunta po sa simbahan ay nakakadagdag po sa ating spiritual life. Tama po na pumupunta po tayo. Pero una, ang purpose mo pag pumunta ka dito, ibaba mo ang iyong sarili sa harapan ng Panginoon. Express mo ang iyong sarili. Yung iba, tinitinang parang naiiyak. Yung palakpakan yung praise kanina. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause you give me strength. Nothing is impossible. Sabi niyo, through you, pagpalakpak lang, hindi mo kayang gawin para sa Panginoon. Nahihirapan kang lumundag para kay Lord. Nahihirapan kang sumigaw para kay Lord. Naku, kapatid, kung yung madaling bagay hindi mo magawa, yung mas mahirap, lalong hindi mo magagawa. So the expression of ourselves to worship, mga kapatid, awit tayo, hindi tayo umaawit kay Lord, sumasamba tayo sa Kanya, pinapupurihan natin siya dahil mabuti siya sa atin. In doing this, with the right perspective in our mind, God will open the floodgates of heaven and will pour out every blessing that we need. Why? Because our heart is right before God. And through worship, we will always be connected to God, the one who called us to be faithful despite of all trials and difficulties in His life. One day, na naghihintay na langit sa lahat ng mga loyal people. Talakpakan natin ang ating mga. So ang pagpunta po natin sa simbahan ay pag-express ng ating sarili para pasalamatan ng Diyos. Amen? Pagpunta po natin sa simbahan ay upang madagdagan ang kaalaman natin para tayo ay matuto at magbago. Sabi mo sa katabi mo, bago na. Marami po kasi natututo lang ng natututo pero hindi naman nagbabago. Gumagaling ng gumagaling pero hindi naman nagiging anointed. Magkaiba po yung magaling sa anointed, ha? Katulad po nung sinabi ko nakaraan, akala mo gwapo ka, akala mo magaling ka, akala mo magaling. No. Feeling mo lang yun. Anointing lang yun. Hello, amen po ba? Pag nagiging epektibo ka sa pag-share mo ng Word of God, sa paglilid mo ng worship, sa pagtugtog mo ng drum, sa gitara, ng keyboard, at ng bass, hindi ka magaling, kapatid. Tandaan mo, nagsimula ka sa wala. Kaya ka lang magaling, kaya ka lang effective, kaya ka lang mahusay dahil sa anointing ng Banal na Espiritu. James chapter 1, sabi doon, kung sino man ang kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos, sapagat ang Diyos hindi nanunumpat sa ganang magbigay. Amen po ba? Sabi doon, every good and perfect gifts is coming from above. Ulitin ko po. Every good and perfect gift is coming from above. Yung iba, puro good lang eh. Good morning, good afternoon. Yung iba naman, pero walang perfect gift. Yung iba, gift lang,
Hindi naman perfect. Di ba, pag perfect lang, wala naman gift. Hello? Ayusin po natin yung buhay natin sa harapan po ng ating Panginoon. Since our battle is not physical but spiritual, we need God's power. Amen po? And His Word to defeat the enemy's attack for us to be protected from the flaming arrows of the evil one. According to dun sa ating text. At pag tinignan po natin in verse 16, second part, sabi doon, with which you can extinguish all the flaming arrow. Naglalagablab, nagliliyab ng palasok ng kaaway. Para alam mo, kaya mong patayin yung nag-aapoy. Yung naglalagablab na palasok, dapat alam mo. So we can use the shield of faith in our daily Christian battle by being an instrument by God to protect others. Pag connected ka kay Lord at meron ka ng kapangyarihan, meron kang karunungan, meron ka ng kakayanan, you protect others. Amen po ba? Hello? Salamat po sa dalawa. Brother. By being an instrument by God to protect others. When God has a job to do, He always chooses individual person through whom He does work. Amen? Be one of God's instrument to teach, to instruct, to guide, and to lead. Since Christ is our great shepherd, He commands us to teach others to lead in the path of righteousness, where we will be protected. That's part of the Great Commission. Amen po ba? Part of fivefold ministry. Ephesians chapter 4, verse 11 to 12. Sabi doon, naglagay ang Diyos, tumawag ang Panginoon ng propeta, ng apostol, ng evangelista, ng pastor, ng teacher. Para ano? To equip His people to work of service so that the body of Christ, the whole body of Christ, may be built up. Para maging matatag at matibay yung simbahan. Maaari wala ng office of the prophet, pero may mga propeta pa rin ngayon. Yung function ng propeta, may nag-speak in tongues dito, may prophecy. Bubulol na ako. Noong nakaraang Lunes, kasama ko po sila Pastor Aaron, yung taga-Australia, doon po sa Hala-Hala, Laguna. Pumunta po kami sa church po nila Pastor Chris. Tinawag po namin yung mga pastor doon sa Hala-Hala. And suddenly, after Pastor Aaron preached God's word, may tumayong isang babae. Sabi nung isang babae, nangusap po sa akin ng Panginoon na yung mga pastor po dito ay sugatan. Sabi niya, yung mga pastor po dito ay naabuso ng mga membro ng simbahan. Yung mga pastor po dito, pinagkaisahan ng mga membro, naghati-hati, nagkanya-kanya ng pagtayo ng simbahan. Yung mga membro, nakapilit yung isang pastor, sabi ng Pastor Aaron, ikaw, na nakapula ang damit, pinatatawag ka ng Panginoon. Nagmamanifest ang kapangyarihan ng Panginoon na hindi manifest ha. Kasi wala nang book yun eh. Dinapitan ni Pastor Aaron, iyak ng iyak yung matandang pastor. Nung tinanong, bakit iyak ka ng iyak? Sabi niya, yung church ko po na split, yung leader ko ng simbahan, nagtayo ng simbahan, ilang hakbang lang doon sa simbahan namin. Imagine! Tandaan niyo po ito, walang sino mang simbahan ang nagtagumpay na hindi siya ang nagpagali, nagpastor ng mga membro. Kapag hindi ka nagsimula, hindi ka nag-evangelize, kahit kunin mo yan, ilagay mo sa aquarium mo. Isang araw, hindi rin yan magiging tapat sa'yo. Kung hindi siya sila naging tapat doon sa pastor nila, hindi rin yan magiging tapat sa'yo. Wala pong ministeryo, simbahang nagtatagumpay na hindi po pinagpapagalan. Amen?
May mga pagkakataon na pinagpagalan ng iba, pinagpapatuloy, tayo ang pinagpapatuloy, okay lang yun. Pero yung kunin mo, iyak nang iyak yung mga pastor, yung pala, yung mga pastor sa hala-hala, pare-pareho experience. Alis yung member, hindi pa dumpi pastor, pag nasira na yung pastor, hindi pa tanong. Hindi sila aware na gumagawa ang kaaway, dinadayan yung mga member. Bakit? Dahil hirap na yung mga pastor, masama na yung loob ng pastor pag nangarap, pinapagalitan na yung mga membro. Bakit? Nasaktan eh. Aware naman po siguro kayo sa ministry ng pastor. Ang pastor po hindi po trabaho yan, ministry po yan. Kaya lang yung duty niya, masigit pa po sa 8 hours ng trabaho natin pag nagtatrabaho siya. Then, anong problema hindi kaya ng doktor, yung pastor ang tinatawag. Dahil sa pananampalatayang meron, papanalangin, yung may sakit, kahit sinabi ng doktor, umamatay na. No, last 2 weeks ago, galing po kami ng lingay, yung ipag ko po. Sabi ng doktor, uwi nyo na, mamamatay na yan. Payat na, hindi na nakakapagsalita. Takbo po kami ni Pastor Ayon, ng Pangasinan. 7 hours, umalis po kami dito ng alas 11 ng gabi, dumating po kami doon ng alas 6. Alas 11 ng gabi, dumating kami ng lingay ng alas 6 ng umaga. Kain lang, pahinga, pinagabihan, Sabado ng gabi. Sabi ko, tawagin yung asawa, yung manugang, yung mga anak, yung mga apo, magpe-pray tayo. Sabi ng asawa, kaya nyo na yan. Ay, teka muna, asawa kayo, muna dapat may konseyo dito. Pag kinuha ko ni Lord, iiyak ka din. Halika dito, mag-pray tayo. Dapat siya. Ito yung pagkakataon na magkaisa tayo sa panalangin. Kahit sabihin natin may nagawang hindi maganda yung nanay natin, may mabuti pa rin siyang nagawa sa inyong lahat. Kasi tingnan nyo, pag masama ang loob mo, hindi mo na makita yung kabutihan ng tao kahit nagmamabuti na, dahil masama ang loob mo sa kanya, hindi mo na makita. Ang arte-arte niyan eh. Ayaw kumain, ayaw maligo, ang arte-arte. May sakit niya, siya eh. Ikaw kaya may sakit pag hindi ka naging irritable. Payat na po. Pag nagsalita, bulong na lang. Ayaw mo natilamsi ka ng tubig. Pag natilamsi ka ng tubig, wala. Sabi ko, Ate Beth, sa bawtay, tanggalin mo na ang lahat ng daladala mo sa puso kung isuko mo sa kasi hindi magiging maayos yung pamilya mo. May 4 na anak, may mga pamilya na, pero kanya-kanya sila. Pinapakain lang yung asawa, linuluto lang ng nanay, sinusubuan yung nanay, pero walang love. Pagkaisahan natin, tulungan natin, mga kalikogan pa sa natin, kapag nagbago tayo nila sa pakikitungo sa kanya. Bigyan natin siya ng lakas. Nag-pray kami, pinatanggap, 5 po yung tumanggap ng kami ng Lingayen, Pangasinan. 5 kaluluwa ang tumanggap sa pamilya. Tuwa kami ni Pastor Ayon, alam niyo ba, tulak po kami. May lakas ng ulan. Gabi. Takbo kami, nakamotor po kami. Nakaangkas siya, yun po rin namaga yung mata ni Pastor Ayon. Kasi yung alikabok, yung ulan po na may kasamang alikabok. Pag alis po namin dito sa Kainta, namamaga na po ng konti yung mata niya, kala namin kuliti lang. Pag bumay po dito, kala niyo may sombrero na kagano na dun sa talok ng kanyang mata. Pinadoktor po. Medyo mabigat-bigat. Pero sabi ko, sulit naman, bakit? May 5 kaluluwa tumanggap sa pamilya. Sabi ng isang kaluluwa tumanggap, malikod sa kanyang kasalanan, may bumigong ang ginagawa sila. Pero hindi ko namin pinabayaan. Linggo ng umaga, niyayaya namin sila magsimba, ayaw nila. Naiiyak kami pastor eh. O sige, simba kami mag-asawa, sinama namin yung pamangkin ng asawa ko. Tama? Hindi ako. Pamangkin niya. Yung bata, nakita namin habang nag-overshoot. Sabi ko, ikaw magpapastor sa pamilya. 10 years old, ikaw magpapastor sa pamilya mo. Hindi ako siya ko. Yung nanay mo, yung kapatid mo, dahil mo sa Panginoon, anak. Ano po bang ginagawa? 10 years old, dahil ano po ginagawa? Ano magpapastor? Manalangin ka, kakausapin ka. Sinausap ko si Pastor Raul, yung pastor po doon na malapit ng pastor. Tumanggap na po sa Panginoon yung 5. Pero meron pang 7 na hindi tumatanggap. Dahil mo sabi nyo, uwi na kami mamaya, hapon sana ng linggo, uwi na kami. Sabi na, pastor, kung uwi na kayo, di walang mag-i-introduce sa amin. Kilala naman nila eh. Di ba, kilala niya si Ate Beth. Sabi, kilala ko yun, pero walang mag-i-introduce. Sige, mag-Bible study tayo doon, hapon ng linggo. Bible study ko na, hapon ng linggo. Kasi Lunes, umuwi na kami dito.
Pinaisang linggo, anong nakarang linggo, sa may pastor, makapag-Bible study mo kayo sa, sa hipag ko. Sabi ko, pastor, galing kami doon kanina. Tuloy-tuloy nang gawa, ayun na yan. Amen? Kailangan natin palakasin yung iba. Yung mga mahihina, sabi ni Paul, yung mga mahihina, palakasin ninyo. Bakit? Para maproteksyonan sila, para hindi sila madaya ng kaaway. Turuan ninyo sila. Parang sa ganun, matuto silang maging malakas, matuto silang mag-overcome ng bawat problema na ginagawa ni Satanas para hadlangan tayo sa paglilingkod. That is the protection of faith. The whole church will be protected when somebody have this kind of heart. Amen? Nagdi-desire tayong lumago para maging kalakasan tayo ng iba. Kasi pag malakas yan, hindi yan magiging biktima. Kasi pag may alam yan sa Biblia, hindi yan magiging biktima. Gamitin natin ang lahat ng natutunan natin dito. Hindi tayo pwedeng attend lang ng attend. Si Lord laging gumagamit. Pag may gagawin siya, gagamit siya ng tao para maging instrumento. At yung instrumento na yun ay walang iba kundi ikaw, kundi ako, kundi tayo. The devil are being triumphed because good man do nothing. Wala po mabubuting tao tayo eh. Pero mga kapatid, hindi po sapat ang maging mabuti kung wala naman tayong ginagawa para sa ating tao. Mananampalataya. Ingatan po natin, proteksyonan po natin, i-lead po natin, i-guide po natin yung mga kapatiran, yung mga mahihina, palakasin po natin, proteksyonan natin sila sa gawa ng kaaway. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng kaganapan yung shield of faith natin. Bakit? Kasi suot-suot natin. Hindi natin bit. Amen po ba? Connected, number 1, from the source of power. Second, an instrument by God to protect others. Amen po ba? To equip His people to work of service, so that the body of Christ may be built up. So yung mga kaloob po na ito, apostol, sabi dito, the apostle lived with leaders. The prophet lives with God. The evangelist lives with the lost. And the pastor lived with the people. And the teacher lived with the word. Yung mga tagapagturo, hindi po dapat nag-aaral ng Sabado ng gabi para paglinggo magturo. Dapat nagiging normal po sa atin yung laging nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Namumuhay tayo ayon doon sa binabasa natin mula sa salita ng Diyos upang maging matatag at matibay ang ating pananampalataya sa Diyos na tumawag sa atin. Amen po ba? Sabi niya Apostol Pablo kay Timoteo, habang nagtuturo ka sa iba, ay tinuturuan mo rin ang iyong sarili. Hello? So para maturuan mo yung sarili mo, magturo ka kasi hindi ka magtuturo nang hindi ka nag-aaral. Tama? Pag nag-aaral ka na, tiyak! Dadalo yung kapangyarihan ng Diyos, mangungusap ang banal na Espiritu habang binabasa mo yung kanyang salita, natututo ka, lumalago ka, tumatatag ka, tumitibay ka sapagkat pinatatatag ka ng salita ng Diyos. Amen po ba? You should be an instrument to protect other believers. Amen? Huwag po natin pabayaan. Isang kaluluwa. Hindi po bilang dito kung anong pera meron siya sa bulsa. Hindi po bilang mga pag nakapag-fellowship po kayo sa malalaking pastor, meron po silang tinatawag. Pag totoong pastor ka, pag totoong simbahan ka dapat, meron kang ABC. Ano yung A? Audience. Dapat malaki yung audience. Pag totoong pastor ka, pag totoong simbahan ka, dapat marami kayo. At yung mga apostol, diba? Dapat mayroon kang building. Maganda yung building, aircon. Praise the Lord. Kami po, 2 linggo na kami walang kuryente doon po sa building ng CRIP. Central Rizal Institute of Technology. Alam nyo, ginagawa po namin. Pag may inutos, may tutos-tos. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Sa second floor po kami, may konting bintana at kung walang kuryente, masyadong mainit para sa amin. Ang ginawa po namin, every Sunday, mula sa second floor, lahat ng upuan dinadala namin sa rooftop.
Kaya ba tayong hadlangan ng, sorry po sa iba, hindi naman tayo sanay sa aircon eh. Sa Pilipinas, tropical country tayo eh. Hindi naman uso dati ang aircon. Bakit kita marami na buhay ng maayos o hindi? Wala namang inaatake sa puso dati. Wala namang nirarayuma dati. Wala namang high blood noon. Wala namang diabetes noon. Bakit ngayon meron na? Dahil sa mga bagong discovering, mga bagay na ginagamit natin. Conveniente sana, magaan sana at masarap sa pakiramdam. Pero itatak nyo sa puso't isipan nyo, hindi lahat ng maganda, hindi lahat ng masarap makakabuti sa iyo. Pero yung mga hirap na gusto ng Diyos na pagdaanan mo, tiyak makakabuti sa iyo. Amen? Lahat ng pinagdadaanan natin, sooner or later, magagamit natin yan sa ministry ng pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Kapatid, ano man pinagdadaanan mo, huwag kang susuko kasi may Diyos na aagapay sa iyo. Si Shadrach, Meshach at Abednego, hindi sila sumamba sa pinagawang ribulto ni Nebuchadnezzar. Sabi ni Nebuchadnezzar, totoo ba na hindi kayo lumuhod? Totoo ba na hindi kayo sumamba? Opo, gawin niyo po yung gusto niyo gawin sa amin. Pero hindi kami sasamba sa ribultong pinagawa mo, yung Diyos mo. Hindi kami sasamba. Painitin ng 7 beses. Ang pugon. Sabi nung tatlo, kayo po ang may desisyon. Gusto niyo kami ihagis sa okay lang. Alam namin na ililigtas kami ng aming Diyos. At kahit hindi kami iligtas ng aming Diyos, hindi pa rin kami sasamba sa ribultong pinagawa niyo. And what happened? Yung naghagis dun sa tatlo, sa bukana pa lang nasunog na sila. Yung tatlo, namangha, andun lahat ng mga mahuhusay, mga encantador, lahat ng mga manggagaway, lahat ng mga astrologists na andun. Lahat ng mahusay pong bansa pinatawag. Tapos sabi ni Nebuchadnezzar, teka, di ba tatlo lang yung pinahulog ko sa inyo dun sa pugon? Bakit parang 4 na? Hello? Bakit parang 4 na? Yung isa parang Diyos. Yung Transertina parang Diyos yung isa. 3 lang. Dumaan man ako sa ilog, di ako nasusunog. Dumaan, manunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako. Ay, tagalin, iyahon. Nung tinanggal, kanilang damit, yung kanilang buhok, wala man lang amoy sumo. Bakit? Kasama nila ang Diyos. Amen? Palakpakan mo natin ang Panginoon. Tested to be trusted. Willingly go to the suffering of fire with God. Amen? Alam niyo mga kapatid, mararanasan mo lang ang kapangyarihan ng Panginoon pag nandun ka na sa inuutos niya. Di ba? Minsan tumatanggi tayo na miss natin yung gagawin ni Lord kasi wala tayo sa lugar na kung saan pinapupuntahan niya sa atin. Wala tayo sa lugar na may pagsubok pero may Diyos na kasama. Ang saya-saya na, maraming pera. Pero kasama nun, mas marami ang problema. Di ba? Ang gaganda na, sa sarap ng pagkain, pero may sakit naman. Kunting kibot, takbo sa ospital, may guard eh. Nakanino ang trust? Sa kanya. Tingnan nyo, lahat po ng kilala, sorry po, lahat po ng kilala ko na merong medical card, naging dependent doon sa card. Konting kibot, takbo sa ospital, bakit? Nahirapan ako huminga. Pambihira kulang ka lang sa kain, nahirapan ka na huminga. Takbo agad sa ospital, libre naman eh. So yung tiwala nandun sa card. Tawag nung kilala kong pastor, uhit-uhit card. Di ba? Pag walang pera, takbo sa kaya. Eh kung wala ka, hello? Kung wala ka, kung mahina ka, kanino ka magtitiwala? Praise God, palakpakan natin ang Panginoon. Ang Diyos ay gumagawang kasama ng mga nagmamahal sa Kanya. We should be willing to be tested for us we trust. Amen? Last but not the least, we can use the shield of faith in our daily Christian
battle by being witness of God to this fallen world. Witness. Acts chapter 1 verse 8. And you will be my witnesses from Jerusalem, Judea, to Samaria, hanggang sa dulo ng sanlibutan. Why? Tingnan nyo po. Pag inalala nyo po, sinasabi po ng Acts chapter 1 verse 8, when you have the power of the Holy Spirit, you will become unlimited. Hindi ka bound ng space. Hindi ka para dito lang sa Pasig. Hindi ka para lang sa Karangalan. Hindi ka lang para sa Kainta at Antipolo. Pag tinawag ka ni Lord, kahit paluma ang sasakyan mo, may ikot mo ang buong norte, may ikot mo ang buong Mindoro. Bakit? No boundaries. Hello, nandiyan pa ba kayo? Last 3 weeks ago, nag-Mindoro loop po kami. Ang sadya po namin, mga natibong pastor. Mga mangyan na pastor. 1 linggo. Doon sa Mindoro, kasama po namin mga mangyan na pastor. May pinuntahan po kami si Pastor Arthur, galing po ng Antipolo, yung mag-asawa, teacher ko yung asawa niya. Nandun po sa Oriental Mindoro. Meron po silang 30 kabataang mga mangyan galing sa bundok, pag Lunes, bababa sa kanila, tutuloy sa bahay nila. Doon magluluto, doon kakain, doon matutulog, doon titira kami sa linggo. Pagdating ng linggo, balik na sa bundok para tumulong sa mga magulang high school at saka college student. Babae at lalaki, mga mangyan, mga katutubo na gustong magkaroon ng magandang kinabukasan. Tatawid ng ilog, tatawid ng bundok para lang makapag-aral. Isang gabi, in-encourage namin sila. Pinag-pray namin sila. Natulog kami sa isang kubong mahaba, ang sahig, hawayan, yung lamok, pwede mong talian. Kahit naka-jacket ka, tumatagos yung kagat ng mga lamok. Kahit binubugaw mo na, kahit may electric pan, gumagapang. May dalawang kasama ko, pag-alis namin, ang laki ng pantal dito. Ano yan? Kagat ng lamok. Kaya. Bakit? Unlimited eh. Doon sila pinadala. Doon kami pinadala ni Lord. Galing Oriental, takbo kami 13 hours. Papuntang Occidental. 13 hours straight. Umalis kami ng alas 5 ng umaga. Parang alas 7 nata kami dumating ng kabilang lugar. Bakit? Kasi may aabutin. Magwi-witness. Mag-i-encourage doon sa mga pastor. Praise God, dahil yung team po namin, dati po hihingi po kami ng mga support, coming from our friends, siguro yung iba dito, nakapag-send po ng thank you po, kilala po kayo ni Lord. Salamat po. Yung mga pastor po, pagdating po namin doon, mga mangyan pastor. Dari sa fellowship lang po kami. Kantahan, awitan, tapos panalangin, naghanda kami ng pagkain, kainan kami ng gabi, tapos nagbigay kami ng konting 1.5. Ibawan kayo yung mga pastor. Alam niyo naman sa probinsya, pero mo may pastor, 3 oras lumakad, makarating lang doon sa may Abra de Ilog, sa poblasyon. 3 oras. Pero tuwang-tuwa na, salamat po. Naalala niyo po kami, may mga pastor pa po pala sa Manila na nagmamahal sa amin. May lakas po kami babalik sa ministry. Imagine! Magbubuo na rin po kami ng grupo dito ng mga nagmumotor. Para yung mga doon po sa bundok malapit sa amin, aabutin din po namin. Alam niyo yun, mga simpleng bagay na nagagawa natin to witness. Wala pong limitasyon sa pag-aabot po ng mga kaluluwa kapag nasa iyo po ang banal na Espiritu. Amen po ba? Sabi po dyan, extinguish, doon sa verse 6, second paragraph, means to destroy, to demolish, to overcome, to kill, to stop, to pull down, to remove, to defeat the flaming arrow of the enemies. We need to be an effective witness with the fire of the Holy Spirit that is with us. Amen? Hindi naman natin kayang patayin
palaso ni Satanas eh. Bakit? Hindi naman natin nakikita yun eh. Pag hindi ka sensitive, pag wala kang discernment spirit, akala mo inaaway ka lang, yung pala si Satanas, gumagawa na si Satanas. Akala mo binubuli ka lang, yung pala si Satanas, gumagawa na. Akala mo inaaway ka lang ng asawa mo. Akala mo hinihigpitan ka lang ng magulang mo. Kasing-basing mo pa, pero ang higpit-higpit naman. Ang basa, nabuhay mo, 19, kokong-kokong, hindi nila alam kami mga Gen Z. Iba na ngayon. Sabi ko sa anak ko, anak, ang priority sa buhay mo ngayon ha, mag-aral ka at maglingkod ka sa Panginoon. Ministry at saka study. Sabi naman ako, matik na yan pa. Matigid kita dyan. Ano ko, tropa mo ako? Matik. Yung mga salita nila ngayon. Isa sabi ko, boss, ayos na yan, boss. Busing kita. Di ba mga Gen Z ngayon? Minsan hindi mo mautusan ng walang kalakip na pamasahin dyan lang. Bili ka nga ng hotdog dun sa pera ng motor mo pa. May bike ka ba? Hindi ka mag-bike. Gusto mo dali sa motor po eh. Pag nahuli-huli ka, sabi ko na po, kung magdamay-damay sa problema mo ha, anak kita, pero pag yung problema mo, ikaw ang gumawa, solusyonan mo yan. Pag easy, anis mo, lalo mo nang ginagawang kabalbalan na. Ayos lang yun pa. Huwag ka mag-alala, boss. Ayos na yun. Kapatid, without the fire of the Holy Spirit in us, we will not be an effective witness in the Word. So say, be filled with the Holy Spirit. To speak in tongues is just part. Ano na yan? Initial evidence. Pero hindi nangangahulugan na hindi ka nag-speak in tongues. Hindi ka na-baptize with the Holy Spirit. Ang galing mong magbigay, ang galing mong tumulong, ang galing mong manalangin. Pag nananalangin, may gumagaling. That is the power of your Holy Spirit. That is with you, is in you. Kinanta natin kanina. 1 John chapter 4, verse 4. Greater is He that's living in me than he that is in the world. Faith, I can move the mountain. Hindi ka makabangon sa higaan mo, tapos move mountain ka dyan. Hindi ka nga makaalis sa comfort zone mo eh. Yung parang, baka hindi maniwala. Subukan mo muna. Baka hindi magtiwala. Subukan mo muna. Manalangin ka sa banal na Espiritu. Tingnan yung verse 18. Sabi po ng verse 18, and pray in the Spirit in all occasion. Not every prayer meeting. Hello? Hindi lang sa simbahan, yung sarili mong pamumuhay bilang mananampalataya. Pray in the Spirit. Ano yun? Mag-connect ka sa Lord. Magpagamit ka sa Lord. Magpatutuo ka, maging witness ka ni Lord. And then the Spirit will fill you. Magsasalita ka ng iba't ibang wika nang hindi mo namamalayan. Bakit? Sabi po ng Biblia. Ano sabi ng Biblia? Ang banal na Espiritu ang nagsasalita sa Diyos sa mga salitang hindi natin kayang bigkasin. So the Spirit Himself will talk to God by using your own tongue. Amen? Huwag tayo matakot. Kasamahan tayo ng banal na Espiritu. We cannot be an effective witness of God in this fallen world without the manifestation of the Holy Spirit in our lives. Amen po ba? You pray. Alam niyo po, nabaptize ako, nagpe-pray lang ako sa bahay. Tumanggap ako sa Panginoon, lasing ako, nasa lamay ako, nagtotongit kami, patay yung tatay ng barkada ko, nag-iinom kami, nagtotongit kami, sabi ng pastor. Pinalaya ka na ng Diyos sa iyong kasalanan. Pag nakilala mo si Kristo magpapalaya sa iyo. Gagaling ka, ma-overcome mo lahat ng struggle mo pag-uwi sa bahay. May pag-asa ko ba? Lord, kung totoo ka, lasing ako ah. I'm not saying na maglasing muna kayo. God make His own way. Differently. Sa ibang panahon, sa ibang pagkakataon siya na born again, sa ibang magkakaiba tayo. Pero hindi mo kayang tawaran ang gawa ng Diyos sa buhay ng bawat individual na tao. Nag-pray ako, lumuhod ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, kung totoo ka, patunayan mo sa akin na pwede pa akong magbago.
Patunayan mo sa akin, nagagamitin mo ako. Maglilingkod ako sa iyo. 2 taon ng proseso. Pagkatapos ng 2 taon, sabi ng Pastor Todd, Brother Sunny, this coming Friday, you will be the one who lead the Bible study. Ano? Binigyan ako yung meron sa Foursquare noon, yung 22 tenets of faith. At ang inassign sa akin, Christian family or Christian home. Ang bira, ako palang born again sa amin, 2 taon pa lang ako, tapos ituturo ko, hindi ba nga Christian ang pamilya ko? During that time, hirap na hirap ako. Nakakabasa ako ng English, pero hindi ko maintindihan. Grade 6 lang ako eh. Sabi ko, paano tuloy? Naglalakad ako papuntang construction, kasi mamaya maghahalo na ako ng simento. Umiiyak ako, tumutulo ako, galing Bilisis papuntang Feeling Best. Lord, kung talagang totoo ka, patunayan mo sa akin na kaya kong gawin itong pinagagawa. Merkulis, Huwebes, Biyernes, may ilang araw pa. Pray ako ng pray, gabi-gabi hindi ako makatulog. Hindi talaga ako makatulog, pero nangungusap pa ng banal na espiritu na gagamitin ako. Pumunta ako sa Bible study, bilog-bilog yung pawis ko. Kasi yung mga nandun, teacher ko sa Sunday school. Pagkatapos ng Bible study, sabi sa akin, parang magpapastor ka. Tingin namin magpapastor ka. Hindi. Marami naman dyan, pwedeng tawagin ni Lord. Pero may kurot na sa puso. Magpapastor ka. That was 1996. Tinawag na ako ng Panginoon. Pumirma na nga ako sa after the camping. Mag-aaral ako ng Bible school. Ito address ko, pangalan ko. Nung pupunta na sa Bible school, hindi ako makapunta kasi wala naman akong requirements. Hindi ako naka-high school. Pero alam nyo, nag-provide ako. Ang dala ko lang sa Bible school, walang pera, walang everything, walang diploma. Ang dala ko lang recommendation. Doon kami nakita ni Pastor Ross. Tuloy-tuloy. Nag-provide si Lord. Bakit? Pag tinawag ka ni Lord, pag may inutos siya, may inutos ko siya. Amen? Kaya kung gamitin ng Panginoon, kahit ano pa kalagayan mo, hindi naman ako tumigil. Sabay naman kami bumabit ni Pastor. Pumapa ako ng AV Theology, 2 taon. Pumapa ako ng Bachelor of Secondary Education, natatapos naman pag gusto mo lang. Amen po ba? Kapatid, sa umaga ito, kapag gusto mo lang. Kasi ang Diyos, hindi namimilig ng gusto niyang gamitin. Maniwala po kayo, nag-construction po ako sa araw. Alas 3, maalis na ako. Takbo ko ng Bible School. Alas 4, alas 5, doon ako sa library. Magla-library ako kasi nagbayad sila sa akin ng isang time. Library, isang oras ako doon magiging librarian. Uwi ako, alas 10. Minsan, alas 11 na, sabi ko lang kami nakatira. Sabi ng asawa ko, kakain ka na. Di ba ako nagugutom? Gisingin ko na lang ako alas 12, doon ako kakain. Pag gising ko na alas 12, doon ako gumagawa ng mga paperworks. 5 years, yung 4 years, 5 years ko pag natapos. Bakit? Nag-construction kasi ako eh. Tinatawaran nila ako minsan, may simento pa ako sa tenga eh. Papalitan ako eh. Simento pa ako dito, sabi, anong trabaho mo? Sabi, construction. Kaya pala may mga mapa ka dito, pulit-pulit. Natapos. Kapatid, ano man ang pinagdadaanan mo, ano man yung meron ka ngayon, si Moses, tinanong siya ni Lord. Sabi ni Moses, Lord, matigas ang dila ko, hindi ako magaling magsalita. Pwede ba yung kapatid ko na lang? Iba na lang. Sabi ni Lord, sino ang nagbibigay ng kakayanan magsalita? Kayo po. Alin nasa kamay mo? Tungkod ko. Bitawan mo, naging ahas. Hawakan mo sa buntot, naging tungkod ulit. Ipasok mo yung kamay mo sa ano? Sabi nung kaibigang pastor, sa jacket. Wala man jacket doon! Pasok mo sa balabal mo. Hugot. May ketong, umumuti. Sabi nila, ibalik mo ulit. Pagbalik mo ulit. Tanggalin mo. Pagtanggal niya, wala na. Ang Diyos ay mapaghimala. Ang Diyos ay makapangyarihan. Kung nagawa niya sa panahon ng lumang tipan, nagawa niya sa bagong tipan, kaya niyang gawin sa iyo ngayon. 3 bagay ito. Be connected with God. Be a witness to lead other people. And third, be a witness. Amen? Magpatuto ka lang.
Hindi mo alam, sa pagpapatotoo mo, may naboborn again na. Amen? Mga bisitang nandito, mga kabataang nandito, mas may magagawa pa kayo kaysa kay pastor. Sinaga lang ako ni Lord, maniwala po kayo. Hanggang ngayon, marami pang sinasiga si Lord sa buhay. Amen? Marami pang pinupuron si Lord. Dito po ako magtatapos. Sa Book of John, chapter 15, sabi ng ating Panginoon, lininis na kayo ng mga silitang tinuro ko sa inyo. Tapos napansin nyo, yung ubas, sabi niya, pinuputol para mas bumunga. Yung mga pinutol, ilalagay saan? Sa apoy, masusunog. Nasa iyo. Kung ikaw yung sanang mamumunga, o ikaw yung sanang, hindi po ito joke, nakakatawa, pero yung pagtotoo. Ang sanga po ng ubas, yung isa, pinuputulan, pinupuron. At yung mga pinutol, papadingas, susunogin, nagiging ako. Sabi ko, pwede pala ako. Magpapapuron ako kay Lord. Magpapatabas ako kay Lord. Magpapadisarm ako kay Lord. Patatanggal ko kay Lord yung lahat na meron ako. Yung alam ko, ipapatanggal ko kay Lord. Magaling kasi tayo eh. Di ba? Mayabang tayo sa harap ng Panginoon. Pwede naman tayo lumapit sa harapan ng Panginoon. Sabi natin, Lord, wala akong kaya. Ikaw lang ang magaling. Ikaw lang ang superstar. Isusuko ko sa umagang ito ang buhay ko. Matagal na akong Kristiyano, Lord, pero andap-andap, hindi masyadong connected. Kailan ka naging connected kay Lord? Araw-araw dapat connected tayo kay Lord. Mula pagsikat ng araw hanggang sa paglubog, dapat connected tayo kay Lord. Para dumalag yung kapangyarihan na galing sa Diyos. Kailan ka nagpagamit kay Lord bilang instrumento ng kanyang kapangyarihan? Kailan ka inutusan ni Lord, anak, kahit imposible, ilapat mo yung kamay mo sa kanyang ulo, sa kanyang bukid, sa kanyang tiyan, sa kanyang likod, gagaling yung sakit niya. Baka hindi maniwala, Lord eh. Kailan ka naging instrumento, Lord, anak, yan tao na yan, mamamatay na yan mamaya, patanggapin mo. Kailan ka nag-commit kay Lord? Para maging instrumento niya. Inutusan ka, Brad, pwede hindi ka mag-song leader. Hindi ako. Ikaw mag-pray. Hindi ako. Ang ikinahihiya, mga kapatid, yung mga gawang masama. Yung gawang mabuti, pinagmamalaki. Amen? Kaya ikaw uling nagpatotoo. Kanina parang, sino dito mabuti ang Panginoon sa buhay ko? Amen. God is good. Amen. Amen. Tatayo ka lang dito. Sasabihin mo lang, mabuti ang Diyos sa akin kasi hanggang ngayon, malakas at malusog ako. Mabuti ang Diyos kasi nakakapag-aral ako. Hindi lahat ng tao nakakapag-aral. Mabuti ang Diyos kasi may trabaho ako. Hindi lahat may trabaho. Ang dami nag-aanap ng trabaho. Hanggang ngayon, walang trabaho. Mabuti ang Lord kasi may negosyo ako. Hanggang ngayon, pinagkatiwala ako. Palaki ng palaki yung negosyo namin. Hindi lahat nabibigyan ng negosyo. Hindi lahat na nangungontrata, may kontrata ngayon. Pero pag marami kang kontrata, magpasalamat ka sa Diyos sapagkat sabi ng Biblia, Deuteronomy chapter 8, verse 18, remember that it is He who gave you the ability to produce wealth hanggang ngayon. Wala ka pa rin pang tiwala kay Lord. Siya nagbibigay ng abilidad sa atin. Siya nagbibigay ng kakayanan sa atin. Bigay natin kay Lord. Sabi natin, Lord, sa umaga nito gusto ko maging connected sa iyo forever. Araw-araw, mula sa pagsikat ng araw hanggang paglubog, gusto ko, Lord, connected ako sa iyo para yung power continuously running from God to you. Lord, gusto kong maging instrumento dahil may kapangyarihan ang dumadaloy. Imposibleng hindi ka gamitin ni Lord. Amen? Pag dumadaloy ng kapangyarihan ni Lord sa iyo, bawat salitang binibitawan mo, hindi kapangyarihan ng Diyos. You will be an instrument by God. Sa bahay mo, sa asawa mo, sa anak mo, sa mga kaibigan mo, sa klase mo, sa katrabaho mo, sa mga tauhan mo. Isang salita mo lang, hindi sila natatakot, pero binirespeto kasi may Diyos na gumagawa kasama ka kasi mahal sila. Maging epektibo ka lang pag puspos ka ng banal na espiritu.
Baka matagal na nangungusap sa'yo si Lord. Sabi po ng Biblia, pag narinig nyo ang salita ng Diyos, huwag nyo nang pagtigasin ang iyong mga puso. Habang nandiyan ka sa upuan mo, hindi ka tatayo sa unahan. Umupo ka lang. Sa iyong kinalalagyan, pikit mo ang iyong mga mata. Pausapin mo si Lord, Lord, I want to be connected with you. I want to be an instrument to protect other Christians, those who are weak, those who are nothing. I will protect them and bring them unto your feet, Lord. Gamitin niyo po ako para sa iyong talagalapian. Gusto kong maging witness. Gusto maging effective witness mula sa tahanan ko, kaibigan ko, komunidad ko, mahal ko sa buhay, ang sa mga kamag-anak. Hallelujah. Let us come to God in prayer. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Holy Spirit, come. Fill this place with your glory, with your power. That everyone will be anointed beginning today. That everyone will desire you, O God, in their lives, in their family, in their business. Hallelujah. In every walk of life, O God. So, umagang ito, Panginoon, tinatanggap po namin ang hamon po na iyong salita. Kaming mga protected, Panginoon, ang aming pananampalataya. Hindi mo ilalayo ang paningin niyo sa amin upang proteksyonan kami araw-araw. Ipagsanggalang kami, Panginoon, sa naglilaglag na palasok ng kaaway. Sapagkat kami naglilingkod, kami nagtatapat, kami sumusunod, Panginoon. You will protect us in every day po ng buhay namin, yung pamilya namin, yung negosyo namin, Panginoon, na gusto namin ingatan, Panginoon, kahit na napapagod kami, Panginoon. Maraming bagay ang ginagawa namin na ubusan kami ng lakas. But today, Panginoon, allow us to experience yung connected sa iyo, Panginoon, upang ang kapangyarihan ay dumaloy ng dumaloy ng dumaloy at hindi matapos ang relasyon namin sa iyo habang kami nandito sa ibabaw ng lupa. Gamitin niyo ang bawat isang nandito, Lord. Kita niyo ang aming mga puso, alam niyo mga desire po namin. Sinabi niyo po sa inyong salita, Psalms 37, if we delight ourselves unto you, you will give us the desire of our heart. Panginoon, nakita ko po, Panginoon, kung paano po pinagpapala yung mga member, mga leader, Panginoon, ng divine, Panginoon. But today, there's more. There is more, Panginoon. Marami pang dadating, palalakihin, palalawakin yung Panginoon, pahabain nyo, extend yung territory, Panginoon, ng mga negosyante sa iglesia nito, Panginoon. At higit sa lahat, bibigkisin sila ng iyong pag-ibig at magmamahal, magiging isang motibo tayo sa paglilingkod sa Lord. Ibaba niyo po ang kapangyarihan ng iba ng Espiritu sa umagang ito. Sa mga kapatid ko po dito sa Divine Word of the Church, sa panguna po ni Pastor Josue at ni Pastor Amili, gamitin niyo po together with the leaders of the church to extend the kingdom of God through this church, Panginoon, sa paligid, sa mga karatig bayan. Mag-extend, Panginoon, ang mga mananampalataya, Panginoon, magkaroon pa na mas marami pang church planting, Panginoon, galing sa simbahan ito. Salamat, Panginoon, sapagkat nakita ko po kung paano ko pa kaya nagpo-produce ng mga manggagawa na pinapadala nyo sa ibang lugar. Panginoon, katulad po ni Pastor Mike, ni Pastor Noel, na kahit nasa iba na silang simbahan, dito pa rin po sila nagmula, Panginoon. Salamat, sapagkat ini-extend nyo, Panginoon, yung territory ng divine, nang gagaling dito, ginagamit nyo fruitfully and effectively, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng pagpapagal, sa lahat ng sakripisyo, sa lahat ng mga pagtutulong-tulong ng mga kapatiran dito sa divine. Alam ko na ikaw ang maggagantimpala sa lahat ng kanilang pagpapagal. Pinangako niyo, Panginoon, from 1 Corinthians chapter 15, verse 15, that our labor in the Lord is not in vain. In fact, Lord, nakita ko kung paano niyo po unti-unting pinagpapala at pinalalago ang iglesia nito. Salamat, sapagkat kinukumpirma, ina-affirm ng iyong salita ang mga nangyayari sa aming buhay. Ng mga kabataan po dito, I pray in the name of Jesus that you bless them with wisdom and anointing from your Holy Spirit and enable them to see what God is already prepared for them. Salamat po sa umagang ito. Binabalik po namin siyang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pasasalamat sa mga pangyariang pangalan ng Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyo.